Hello po, mapagpalang araw, mapagpalang gabi, mapagpalang umaga sa inyong lahat na aking mga nanonood ng aking video. Hindi ko sinasabing taga-subaybay, hindi. Mga nanonood ng aking video. Kumusta po kayo? Nawa nasa mabuti kayong kalagayan. Kung meron kayong mga dinaramdam, mga problema, mga para sa tingin nyo parang pagsubok, magdasal lang po kayo sa Diyos. Handa naman pong makinig sa inyo ang Diyos. Sabi nga po sa Biblia, makikinig ako. Sabi ng Diyos. Ano po? Ina-assure niya po yan. Makikinig siya. Po. Jeremias 33:3. Tumawag ka at sasagot ako, sabi ng Panginoon Diyos. Amen. Ibig sabihin, pagtatawag pala tayo, sumasagot ang Diyos. Kanya lang ang tao. Tagal nang inihingi ko hanggang ngayon. Hindi pa ibinibigay. Maraming mga ganyang klaseng tao. No? Tayong mga tao, tagahingi tayo. Ang Diyos ang bahala sa inihingi natin. Ganun yun, kaibigan. Sa Kanya ka humihingi, nasa Kanyang pasya. Kung kailan niya itutugunan yung kahilingan mo. Amen. Pag po kayong magmadali, huwag niyo pong utusan ng Diyos. Diyos yan eh. Diyos yan. Hindi tao yan. Kaya huwag niyo siyang madalihin. Yung iniingi ninyo, nasa Kanyang kamay ang pasya. Okay na po ba sa inyo yan? Okay, tayo po ipapalahot sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus ayon sa Biblia. Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo sa Poimen. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganon lahat kami makinabang. Ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Kapag kami po ay nakikinig, kami po ay nare-recharge kagaya ng isang charger ng cellphone. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ng iba, huwag kang kakain ng ganito. Huwag ka raw kakain. Kasi pag kumain ka, hindi ka pupunta ng langit. Meron po sa social media, nakainkwentro po ganyan. Ang tanong ko, simple lang. Kapag kumain ako ng baboy, ang sagot niya, hindi ka pupunta sa langit. Kita nyo? Kakain ka lang ng baboy, hindi ka na pupunta sa langit. Di ba malupit yan? Malupit yan. Malupit yan ang sagot. Pagbabasa na tayo. Sa unang Timoteo 4, maliwanag na sabi ng Espiritu na sa huling araw ay talikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Okay? Sa panahon ng huling araw, ngayon, kailan yung huling araw? Kailangan makita rin natin sa Biblia yun. Ito po. Dito po sa Hebreo 1:1. Nung una'y nagsalita ang Diyos sa atin, mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang parahan sa pamamagitan ng mga propeta. Ano sabi? Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta noon. 2. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan.
Sa ngayon, sa huling araw, ngayon, nagsalita naman ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Tingnan naman natin ang anak. Ang anak si Jesus. 1, chapter 12. Sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ng siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Okay? Maliwanag sa patutuo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang aral galing sa kanyang Ama. Sinusugan lang natin itong Hebreo 1:2 na nagsalita sa huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Si Pablo naman, kanino galing ang aral ni Pablo? Kasi nakasulat sa Biblia si Pablo. Kanino naman galing ang kanyang aral? Galatia 1. Mga kapatid, nais ko naman ninyo ng mga ang magandang balita o salita ng Diyos, ipinangangaral ko hindi katanang tao. 12. Hindi ko ito tinanggap sa tao at hindi rin itinuro sa akin na sino man tao. Si Yesu Kristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Okay? Ang Diyos nagsalita sa Old Testament sa iba't ibang panahon sa pamamagitan ng propeta. O sila Moises, mga propeta sa Old Testament. Minor or major. Ewan ko kung minor, major ang tawag pa nila dun eh. Meron daw minor na propeta. Siguro meron din major na propeta. Basta propeta sa Lumang Tipan. Na. Tapos sa ating panahon, huling araw na ito, panahon na natin to. Nagsalita siya sa ating panahon sa huling araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kaya sakto na tayo ng huling araw. At yung aral naman ni Pablo, sabi ni Pablo, hindi galing sa akin ito. Gaya na sinabi ni Jesus, hindi galing sa akin ito. Galing sa aking Ama na nagsugo sa akin. Sabi ni Pablo, hindi galing sa tao. Hindi tao si Jesus. Kundi galing ito o pinahayag sa akin ng ating Panginoong Yesu Kristo. Lumalabas dito pa lang sa talatang ito, hindi tao si Jesus. Maliwanag kayong mga kung may pilit ninyo eh. Tao, puro kayo tao. Pagdating sa tao, hindi yung panit eh. Okay. Yung unang Timoteo 4:1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Yan. Huling araw, tatalikod ang iba. Hindi lahat. Yung ngayong mga reliyon, may nagsasabi, natalikod! Yan ang malupit sa kanila. Natalikod daw. At itinayo yung kanila. Kayong mga nagmamagaling na natalikod. Wala po natalikod. Yung mga mananampalataya tinutukoy ni Pablo. Hindi pa naman kayo nabuhay sa panahon ni Pablo eh. Mga pakyalamero lang kayo eh. Meron tatalikod. Talaga naman meron eh. Ayon sa Biblia. Kung babasahin nyo. Yung tumalikod na isa, si Pedro, tumalikod din yan eh. Pero nakabalik siya. Ayan, tandaan nyo naging backslider po siya. Pero nakabalik siya. Nung magulo Jesus. Yan. Nakausap siya. At nagsalita ng mahal. Naging matapang pa nga si Pedro eh. Ayan. Okay. Wala natalikod Kayong mga nagtuturong natalikod. Kaya nyo sinasabing may natalikod kasi gusto nyo palitawin nyo sa inyo bilang kapalit. Hindi totoo yan. Manluloko na lang kayo ng tao niyan eh. Okay. Sabi rito, huling araw ay tatalikuran ng ilan na
palataya. Meron ba tumalikod talaga? O, ito, tingnan natin. Yung sa panahon ni Jesus na sabi, ano kasi sinabi ron? Na iniwan siya ng iba. Yun. Meron mga mananampalataya talagang tinalikuran si Jesus. Ano po, tignan na. Ito po, ano? Doon sa Mateo, okay, King James Version. Sabi sa 28 ng Mateo 16, Datapat nagsiparoon ng 12 alagad sa Galilea, yung 12 apostola, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. 17, at nang si kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapat ang ilan ay nangagalilangan. Yun po yung nagalilangan na tumalikod sa kanya. Ano? At lumapit siya sa kanila, ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ibinigay na sa akin. 19, dahil dito magsiyahon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 20, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay? Yung mga nagalilangan, sila po yung tumalikod kay Jesus. Talagang merong hindi mananampalataya. At meron talagang mananampalataya kay Jesus. Ngayon, balikan na natin yung Timoteo. Ano ba yung nakalagay doon? Ano po? Kaya walang natalikod ha. Para i-prove ninyo, meron. Wala natalikod. Yung natalikod, mga mananampalataya. Hindi. Kaya, wag niyo isingit yung sa inyo. Yan. Isang base, natalikod eh. Anong sabi? Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. May aral palang demonyo. 2. Ang binabasa ko na po ngayon noon ng Timoteo chapter 4 verse 1. Ang mga katuruan ito, yung turo ng demonyo, pinalalaganap ng mga taong sinungaling. Ang mga sinungaling pala itong nangangaral na ito. At may mga manhid na budhi. Meron pa ng mga nangangaral na sinungaling. 3. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Okay, pag-aasawa. Ano ba yung nagbabawal na simbahan sa pag-aasawa? Yung Roman Catholic. Kaya daw nila binabawal. Si mismong si Bishop Cruz sa TV, napanood ko yan. Kaya daw nila binagbabawal sa mga pari na mag-asawa kasi nga, wala silang trabaho, ano pakakain naman sa kanilang asawa? Naalala nyo ba nung panahon na dumalaw si Papa Pope Francisco? Papa Francisco sa Pilipinas, panahon ni Pinoy. Bumabagyo pa nun eh. Meron taga Bicol na pari, 2. Hindi ko alam kung 2 o 3. Basta pari. Na nakikiusap kay Cardinal Tagle. Si Tagle naman nun, siyang cardinal dito sa Pilipinas. Pero ngayon, nasa Roma si Cardinal Tagle, Baka pag suswertein, magiging Santo Papa din siya. Hindi lang natin alam, parang napipisil siya papalit kay Pope Francis. Ayon sa mga balita. Balita lang po. Ngayon, nakiusap itong mga pari sa Bicol. Okay? Correct me if I'm wrong, Baka 2. Yung isa, meron na siyang kinakasama. Yung isa naman, meron na siyang kinakasama at nagbunga ng isang anak. Kaya nila gustong makausap itong si Papa Kiko. Para madali na lang. Papa Kiko. Kasi gusto nilang hingin kay Papa Kiko na itong 2 paring ito
na kumari ikasal sila. Ikasal sila. Kasi isipin mo, Filipino style yung live-in eh. May kalibin sila. Yung isa nagbunga na. Sabi nga ng mga Miron, yung nagkaroon ng anak, kung siya nagbibinyag ng anak, pero yung anak niya hindi niya mabinyagan. O, yung isa naman, may kinakasama na, kung siya nagkakasal, pero siya hindi makapagkasal. Hindi siya may kasal. Kaya gusto nilang makahusap si Papa Kiko o Pope Francis nang dumalaw siya rito. Pero hanggang sa makalis siya, hindi sila, ibig sabihin si Cardinal Tagle, hindi niya siguro nilapit yun. Kasi kung nilapit niya yun, ewan ko lang ano po, kung nilapit niya, baka kausapin sila. Kaya ko naman nasabihan, kasi nga, walang nangyaring negosasyon between two, yung taga Bicol. Ngayon, may balita ko ron, nung umalis si Papa Kiko, dahil hindi sila na, yung request nila, ang ginawa nung isa, hindi ko alam kung yung may anak o yung may kasama, yung walang anak pala. Ang ginawa niya, umiwalay na lang sa simbahang Katoliko, silang mag-asawa. Ngayon, nagtayo sila ng simbahan. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng simbahan na itinatag niya doon sa Bicol na kanyang pinangangasiwahan naman. Ngayon, yung isa naman na merong anak, hindi ko rin alam kung ano nang nangyari doon dahil nawala yung balita. Ano po? Yan ang sinasabi ni Bishop Cruz. Bishop Cruz Emeritus. Emeritus Bishop Cruz ng CBCP. Kaya sa kanila, maigpit ang pagbabawal, huwag kayong mag-asawa. Bukasyon yan, sabi niya, pagka nagpari ka, huwag kang mag-asawa. Kasi nga daw, ano nga naman ipakakain mo sa magiging anak mo, yung asawa mo, samantalang ang pagpapari, wala na masweldo, sabi niya. Yan, kaya sa kanila, maigpit na pinagbabawal yan. Ngayon, kung gusto mo mag-asawa, sabi niya, di umalis kayo sa simbahan. Ibig sabihin, kung pari ka, hindi ka na magiging pari. Titiwalag ka sa pagiging pari mo. Ngayon, pero, nandun pa rin kung katoliko ka pa rin. Para lang makapag-asawa ka. Naalala niyo yung isang pari sa Pampanga na kumalaban kay Lito Lapid. Kay Lito Lapid ba o sa anak niya sa bilang gobernador? O, siya nanalo, si Among Ed, kung tawagin nila. Nanalo siyang gobernador. Kasi nga, masyadong ano yung kay Lito Lapid eh. Yung buhangin, binibenta raw eh. Yun ang balita. Yung lahar. Kaya natalo si Lapid, nanalo itong si Among Ed, umalis siya sa pagkapare. Hanggang ngayon, wala na siya sa pagkapare. Wala na akong balita sa kanya. At minsan may pinakikita, nagsisimba na lang siya. Pero hindi na siya pare. Ewan ko ngayon ha. Ngayon, kung meron kayong alam na si Among Ed, pare na uli, nagmimisa, edi i-post nyo na lang. At yung dalawang pare do sa Bicol, o i-post nyo rin kung ano yung balita ninyo sa kanila. Ako basta alam ko, yung may asawa na walang anak, umiwalay na sa simbahang Katoliko, nagtayo na lang do sa kanyang pangangasiwaan sa Bicol. Ano po? Okay. Anong sabi rito? Ipinagbabaw nilang pag-aasawa. Yan. Sa Biblia, si Pedro may asawa eh. Pinagaling pa ni Jesus yung asawa ni Pedro kasi nilalagnat. Ano? Hindi po bawal. Basta si Pedro may asawa po. Pero walang anak si Pedro. Walang nakalagay. Ngayon, ipinagbabawal nilang pag-aasawa at ang ilang huri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakahunawa ng katotohanan. Ayan. Kapag mananampalataya ka pala, ang sabi niya rito, pwede mong kainin yung nilikha ng Diyos. Ito unang Timoteo 4:3. Ipinagbabawal nila pag-aasawa at ang ilang huri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat
ng mga mananampalataya at nakakahunawa sa katotohanan. Katotohanan may salita ng Diyos. Ako, mananampalataya ako. Kaya lahat kinakain ko. Kaya bago ako kumakain, pinagdadasal ko yung pagkain ko na sana, kaya ako pinagdadasal yun, unang-una pinagpapasalamat ko sa Diyos yung pagkain. Ito, sa 4, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pasasalamat. 5, sapagkat ang mga ito'y nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Yan. Kapag pinagpipray mo pala yung pagkain, nililinis ng salita ng Diyos. Kaya lahat ng salita ng Diyos ay ipalagay mo hindi masama. Yung iba ginagawang masama eh. Huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan. Sabi ng doktor, pag high blood ka, doktor, siyempre nag-aral yan, huwag kang kakain ng matataba. Pero kung kumakain ka, puro may taba. Yun ang ano po. Kumbaga, ang doktor nag-aral. Pero doktor din nagsasabi, kumain ka ng taba. Alam niyo po ba yan? Yung taba ng baboy, nakikita niyo yung magluto ka ng baboy na may taba. Taba ng baboy. Sinigang, halimbawa, sinigang na baboy. May laman, may balat, may taba. Balat, taba, laman. Pag yung nasa gitna yung taba, pag piniga mo yun, kakatas yun. Di po ba? Ano sabi ng doktor? Paminsan-minsan kumain ka ng taba ng baboy. Hindi mantika, taba ng baboy. Alam niyo po ba bakit sinasabi ng doktor yan? Doktor din ang napanood ko niyan. Yung po palang taba ng baboy, napakaganda ng digestive system. Yung pantunaw ng ating tiyan. Pag kumain ka ng taba ng baboy, di natural abang inunguya mo yun, kumakatas yun. Nagiging mantika ng baboy yun eh. Nalulunok mo yun. Ngayon, pupunta ngayon dito sa, esophagus ito, hanggang sa ating stomach, yung gumigiling. At dinideliver niya sa big intestines up to small intestines. Papunta sa dumi. Yung taba na yun pala, ang trabaho pala, sabi ng doktor, yun ay parang labatiba. Hindi po ba pag hindi ka matay, anong sabi? Maglabatiba ka. Meron tayong nabibili ang mga gamot, kapsula, na labatiba, naka-freezer pa yun matigas Pag nabili mo yun, kailangan habang matigas, ilagay mo sa puwerta mo, sa pit. Matutunaw yun kasi matigas nga, naka-freezer bibili mo sa drugstore. Matutunaw ngayon, dudulas yung pit mo. Yung dumi mo na matigas, hindi makalabas. Pag hindi nakalabas kasi yung dumi mo, baka magkaroon ka ng sakit. May imbak kasi yung marumi sa loob. Yun, matatay ka nun. Dahil yun sa labatiba na tawagin ng doktor, ng drugstore. Kaya sabi ng doktor, yung mantika na yon, nang inuya mo, kinain mo taba ng baboy, para kang naglabatiba. Hindi naman po pala masama. Ang masama, high blood ka, kain ka pa ng kain ng mamantika. Hindi, kung pamisan-misan lang, gagamitin mo parang digestive system ng iyong katawan, nakakabuti siya. Alam niyo po ba yung batang nagpapatubo ng ngipin, hindi ba meron sila nabibiling mga titer? Kinakagat ng bata. Ang doktor, ang payo niya, pakainin mo yung taba ng baboy, ang pakagat mo, sabi niya. Narinig ko rin yan sa doktor din. Kaya yung maglaga ka, taba ng baboy, may balat, may taba. Yun. Yung tama-tama daw yun, nagpapatubo ng ngipin, sabi ng doktor. Kita nyo? Doktor yan. Biblia, kung pupunta tayo sa spiritual, sabi niya,
Lahat ng kinakain natin, pag-pray natin, lilinisin ng Diyos. Alala niyo sinabi ni Jesus, yung kinakain mo, dumadaretso sa tiyan mo at dinidumi mo, walang problema yun. Ang may problema ron, yung lumalabas sa bibig mo. Yun ang nakakapagparumi sa iyo sa harapan ng Diyos. Yung alin, mura ka ng mura, nagsasalita ka ng hindi maganda sa kapwa, oh, marites ka, maritos ka, yan ang nakakasama. Hindi yung pumapasok kung kakain ka lang ng baboy. Kaya kayong mga nagbabawal kumain ng baboy, mag-isip-isip naman kayo. Huwag kang kakain ng daga. Yung taga-probinsya, pagkain daga, dagang palay. Yung dito sa syudad, meron din. Hindi nyo pa napapanood yung kay Cara David sa Channel 7. Dito sa Tondo. O, pumapala siya ng daga. Tapos niluluto, kinakain nilang magpapamilya. O, isipin nyo po. Sabi nga ng iba, pag dumaan na sa apoy yan, malinis yan, surog ang bakterya. Di ba totoo yan? Sabi rin ng iba yan. Pero sa Biblia, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Kapag sinabi mong masama yan, para mo sinabi ang Diyos masama. Halimbawa, huwag kang kakain ng baboy, masama yan. Kasi sabi sa Biblia, huwag kang kakain ng baboy. Di lalabas ang Diyos ngayon masama. Hindi ka pupunta sa langit. Kumain ka ng daga, dagang palay pala yun. Hindi ka rin po. Kumain ka ng hipon, walang kaliskis. Kumain ka ng alimango, talangka, walang kaliskis. Paano yan? Kumain ka ng hito, walang kaliskis yan. Kumain ka ng baboy, lechon. Walang, bawal daw yan. Hindi po. Pag high blood ka, sabi ng doktor, pwede ka naman tumikim lang. Bawa, may lechon, parang na ano ka. Dito, titikim ka na konti lechon. Tikim lang. Ayun naman, ginagawa niyong masama kasi. Ayun o. Ano sabi ng Diyos? Sabi ni Pablo, walang masama. Huwag niyong ituring na masama. Nilikha ng Diyos. Lahat yan nilikha. Pati ikaw nilikha. Kaya kuminsan, no? May mga kanibal kinakain tao. Yan dito lang sa Mindanao eh. Manero pa pa yung apelyido nung kinain niya nga ang tao eh. Yata yun, Manero. Ewan ko. Bahala na kayo. Di ba? 5. Sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya bago ka kakain, kaibigan, ipag-pray mo naman yung pagkain na kakainin mo. Ipag-pray mo. Salamat, Panginoon Diyos, sa binigay mong pagkain. Anong sabi nilo? Nilinis ng Diyos. Lilinisin pala ng Diyos yan. Bago mo kainin. Marumi pa ba yan? Naalala niyo yung kay Pedro? Sabi ni Jesus, magkatay ka ng baboy. Ay, hindi po ako kumakain ng baboy. Marumi kasi yan. Diba? Yung chapter 10 ng Gawa. At saka chapter 11. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, nilinis na ng Diyos yan. Di kumain ba si Pedro? Kumain! Nung una, ayaw niya, tumututol siya. Kung may Biblia kayo, nasa Gawa yun, chapter 10 at saka 11. Kayo na lang po magtuloy ng pagbabasa. Kumain siya. Nilinis na ng Diyos yan, sabi niya. Huwag po kayong matigas ang ulo. Pag sinabi ng Diyos, nilinis na. Kaya ako po, bago ko kakain, pinag-pray ko. Bakit? Malay mo, meron palang mga bagay na nakalagay doon na pwedeng ikasama ng iyong health condition. Pero pag pinag-pray mo, absuelto ka. Sabi nilinis eh. Nakakatuwa po kayo, no? Kayong mga nagtuturo ng huwag kayong kakain ng ganito, huwag kayong
Yung mga Israelita sa Old Testament, sila po ang inatangan ng Diyos na huwag kayong kakain ng ganito. Marumi yan. Sila, hindi naman tayo eh. Gusto nyo pati, ewan ko. Ito, sa chapter 10, yung kay Cornelio. Tsaka chapter 11. Ano? Yan. Para lang meron kayong referensya, no? Yung kay Pedro at saka kay Cornelio. Ano? Na sinabi ng Diyos, Pedro, nilinis ko na yan. Kaya si Pedro kumain siya ng marumi. Sino nagsabi doon? Si Jesus. Sino si Jesus? Anak ng Diyos. Sino si Jesus? Tagapagligtas. Sino si Jesus? Apostol. Anak ng Diyos na buhay. Amen. Yan, ano? Sige, ituloy niyo po chapter 10 and 11 ng gawa. Doon po nakasulat yun. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Lahat ng nilikha mo, hindi namin ituturing na dapat masama, kundi tanggapin namin may pasasalamat. Salamat, Panginoon. Nandiyan ka lagi at lagi ka nagtuturo sa amin. Nagpapahunawa kung ano po ang iyong salita. Salamat po kung sakali man yung mga nanonood, nakikinig ng video ito, ibang kanilang paniwala. Panginoon Diyos, baguhin mo po sila. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like. Share. At kayong mga nasira naman, ay mag-share at mag-share pa. Okay? Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan na ayon sa Biblia. God bless us all. Bye.